Yeah, good morning po sa bawat isa po sa atin. Amen. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magkakasama po tayo ngayon po umaga nito. At please bear with us. Medyo puno po tayo. I think may ma-open pa po dito at saka dito po para po wala po tayo nakatayo sa bandang likuran. Alright? But we are so glad and we are so honored dahil tayo po ay binigyan ng pagkakataon muli na makasamba sa Panginoon. At we are so glad to have you, bawat isa po sa atin. I think we do have visitors po ngayon. This is not an accident na kayo po ay narito. And we are so glad na makasama po kayo. At katulad nga po sa ating pong pagsamba sa Panginoon, isa po sa paborito po natin ay wala pong iba kundi ang paghahayag ng salita na sa pakikinig sa mga ituturo sa atin ng Panginoon. Kasi alam po natin, isa po sa pinakamalaking pagpapala na po pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon at encouragement na po pwedeng ipagalaw po sa atin ng Panginoon ay wala pong iba kundi po yung salita po niya. Amen? Naniwala po ba tayo doon? And we pray na sana po ang umagang ito pagbigay po ng encouragement sa bawat isa, yung salita po ng Diyos. Alam po natin, the word of the Lord will never return void. Hindi po ito babalik ng walang dahilan lamang po. Ito po ay laging may kahulugan. Kahit po yung pagpunta po natin dito, may kahulugan po yan. Yung makatabi nyo yung katabi nyo ngayon, may kahulugan din po yan. Kaya po, bago tayo magsimula, let's loosen up. Pakibati mo muna yung katabi nyo. Sabi nyo, good morning. Yan. Sabihin nyo, I'm blessed. Kasi katabi kita ngayon. Ayan. Alright. Sige po. Alright. Sige po. Mag-aaral lang po tayo ng salita po ng Diyos. Ngayon po, umaga nito. Ngayon po, araw na ito, this will be the finale of our message series na binuksan po natin ngayon buwan po na ito. Ang title po nito is The Touch of Faith. Okay? Touch of Faith. Ang pinag-usapan po natin dito is about the faith of the bleeding woman who actually is sick for 12 long years na siya po ay bleeding. Ngayon po, yung pinakapanghuli po natin, nagtatalakay at ibabahagi ko po sa inyo, samahan niyo po ako dito, ay pinamagatan po natin, Touch of Faith, Believing Amid the Battle. Believing amid the battle. Sa kabila po ng battle, let's keep on believing. Sa kabila po ng struggle, let's keep on believing sa Panginoon. Amen? Yan po ang hamon ng Panginoon ngayong umagang ito. So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Mark. Mark chapter 5, verse 24 to verse 34. Alright? Mark 25, verse 24, or verses 24 to verse 34. Paari ko pong hilingan tumayo ang bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Alright? Babasahin ko po ito. Just follow me with your eyes. Alright? Mark chapter 5 verse 24 to verse 34. Ito pong sinabi. So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. Verse 25. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Sabi ito, she had suffered a great deal under care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touches his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Verse 29, immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her sufferings. Sumunod pong verses, tinan po natin. Verse 30. At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Verse 31. You see the people crowding against you. His disciples answered. And yet, you can ask, who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. And in verse 33, then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembled with fear, told him the whole truth. And the last verse, verse 34, he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. May the Lord be blessed on the reading of His words. Madali po natin hilingin ang presensya ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Lord God, Heavenly Father, we are so glad, Panginoon, for filling this place with your souls, Panginoon, and filling this place, Panginoon, with the abundance of your Spirit.
We pray, Lord God, sa pag-aaral namin ng salita mo, dakilang Ama, matutunan namin, Panginoon, yung mga aral na itinuturo, Panginoon, katulad ng example ng pananampalataya at naging pananampalataya ng bleeding woman, Panginoon. Lord, we pray that your word will continuously be an encouragement to each and every one of us. Bless us, O Lord, upon your word, Panginoon. And Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po ang maitaas, kayo po ang maluwalhati, at ang salita mo ang maihiyag sa likuran ng pulpitong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Maaari na po tayo magsipo. Sa mga bago po sa church, alright? Yung mga hindi po nasundan itong message series na ito, bibigyan ko lamang po na maikli na introduction po ito. I know, sa bawat isa po sa atin, alam natin yung story. To some of us, iba sa Sunday school, tinuturo po ito. And for these past weeks, itong buong buwan po na ito, ay ibinahagi po natin yung story ng bleeding woman. Now, the bleeding woman, ito pong babaeng ito, she was ill or she was sick for 12 long years. 12 taon, siya ay may karamdaman. Siya ay dinudugo. Usually, ang mga babae po, kapag hindi pa po yan nagme-menopause, alright, excuse me po, sa talagang ginagamit, gagamitin ko lamang po ito kasi this was the medical term na pwedeng gamitin or the right term to use. Kapag ka po babae hindi pa menopause, technically, on a regular basis, kayo po ay magkakaroon ng tinatawag na period or menstrual period. Ito po yung pagdudugo. Inilalabas sa yung mga magduming dugo sa inyong katawan para kayo po ay maging malinis. Pero sa pagkakataon po ito, yung babae po, for 12 long years, hindi po tumigil yung kanyang pagdurugo. Alright? Now, alam po natin, kapag po tayo ay naglalabas ng dugo sa ating katawan, magiging dahilan po yan para tayo po ay manghina. Okay, sa mga nasa medical field, kapag tuloy-tuloy ang pagdurugo mo, okay, possible na maging anemic ka o bumaba ang dugo mo. Ang iba, pag dumudugo ang diretso iba, pag bababa doon, maaari maging sanhi pa ito ng kamatayan niya. Now, kung titignan natin medically, yung babaeng ito, for 12 long years, isipin niyo po ito, never did the bleeding or the illness of the woman has been healed. Sabi po doon sa first, sabi nasa po natin in the account of Mark, sabi po doon, pumunta siya sa mga doktor, pumunta siya sa mga manggagamot, at hindi po siya napagaling. Alright? At ang sabi doon, in the account of Mark, sabi po doon, mas lalo pa siyang nag-worsen, mas lalo pang lumala yung kanyang karamdaman. Okay? Kung titignan po natin, physically, malala na po yung sitwasyon. Kahabag-habag na po o kalulus-lulus na po yung kanyang sitwasyon. Pakilagyan ako ng konting basic sa ano. Okay? Kalulus-lulus na o kahabag-habag na yung sitwasyon ng babae. Sa karamihan, maaaring isipin natin, wala nang kapag-asa. Bakit po? Because the woman exhausted whatever meron siya para magkaroon na siya ng kagaling. Katulad po na bawat sa atin. Pag meron tayong karamdaman, kahit mahirap ang pananalapi, kahit may problema tayo sa pananalapi, gagawa tayo ng paraan para magkaroon po tayo ng kagalingan. Same with the bleeding woman. Lahat po ng possible na po pwede niyang gawin, bumalik lang siya, ay ginawa na niya, naubos na yung kanyang pera, but yung kanyang karamdaman ay mas lalo pang lumalala ng lumalala. Alright? Now, mas palalain pa natin sitwasyon. In the Jewish culture, ang dugo po, sabi sa iba nga po, ang dugo, sa Jewish culture, ang dugo ay hindi po kinakain kasi sabi po nila, madumi daw po iyan. Alright? Ganun din po sa kanila. Kapag ka po mayroong tao may pagdurugo, ang tingin din po nila dyan ay may kadumihan din po iyan. At dahil madumi, ang madumi hindi nilalapitan. So iniiwasan. Sa kabila po ng kanyang physical na problema, nagkaroon pa siya ng possible na psychological problem dahil ikaw ay nadi-discourage at may karamdaman ka na, nilalayo ang papa dahil sa iyong karamdaman. Yan po yung status ng babaeng ito. At ito ay dinanas niya sa 12 taon. Hindi po nagbago at lumalala pa yung kanyang sitwasyon. Yan po ang background story nitong bleeding woman. At may makikita po tayo dito, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, hindi lamang po siya basta naniwala sa Panginoon. Kung hindi siya po ay nanampalataya sa Panginoon, sa pagkakataon tingin niya wala nang kapag-asa, wala nang solusyon sa kanyang problema, alam niya ang hope na po pwede nilang hugutin o ang kagalingan ay po pwede nilang niya hugutin sa isang tagapagligtas ang pangalan ay Jesucristo. Bakit po? Kasi po, nung time po nito, kung mapapansin po natin, before the account of Mark and in the account of Matthew and Luke,
makikita po natin na siya po, kasi Jesus Christ po ay kasama lagi ng mga disciples. The Lord Jesus Christ is sharing the gospel. Pinapahayag po yung magandang balita. At maliban po dito, ipinamamalas din po ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Ipinakikita po niya yung mga milagro na po pwede na ma-experience sa mga tao. Susunod po. Sabi nga po, every time the Lord Jesus Christ would go to places, mayroon po siya mga pinagagaling. Ang sabi mo nga po, sinuwag yung sa series na ito, baliktad po Sa babaeng ito, siya ang humawak sa Panginoon. Pero every time the Lord will be performing a miracle, magpe-perform ang Panginoon ng milagro, lagi pong ang Panginoon ang humahawak. Bigyan ko po na halimbawa. Yung pong tao na bulag, ang ginawa niya, inilapit sa kanya yung taong bulag, dahil sabi ng bulag, sa Panginoon lang siya magkakaroon ng paningin. Ang ginawa ng Panginoon, hinawakan niya ang kanyang mata, at sabi niya, your faith has made you heal. Gumaling. Anong ginawa ng Panginoon? Hinawakan. Alright? At yung pananampalataya niya ang nagpagaling sa kanya, sa Panginoon. Now, hindi lamang po yun. Yung pipe, ganoon din po ginawa, hinawakan ng Panginoon. Yung may sugat, ganoon din po ginawa ng Panginoon, hinawakan ng Panginoon. Yung pilay, hinawakan ng Panginoon. At kahit po yung patay, na binuhay ng Panginoon, hinawakan din po ng Panginoon. Ilan po ito sa tagpo ng ang Panginoon ay nakapagpagaling ng may karamdaman nang hindi niya hinawakan. At siya ang hinawakan. At kung makikita po natin dito, ito po yung sinasabi natin touch of faith. Bakit po? Alam po nung babae, dahil sa sobrang daming ginawa at pinerform ng Panginoon ng miracles, sa sobrang dami niyang ginawang magagandang bagay, even the feeding of more than 5,000 people, nagawa po niya sa ilang pirasong isda at sa ilang pirasong tinapay, nagawa ng Panginoon. Everybody is clamoring to follow Jesus Christ. Diba? Lahat po sumusunod sa Kanya. Marami po nakapaligid sa Kanya, hindi lamang po 12 disipulo sumusunod sa Kanya. A lot of people are actually following and clamoring for God, for Jesus Christ during this time. Kasi alam nila, may gagawin ang Panginoong milagro. At kung totoo kung titignan po natin, maganda po natin makita yun Kung alam po natin si Jesus Christ tagapagligtas, hindi mo ba dapat tayo ay sumusunod sa Kanya? Di ba dapat kung nasa ng Panginoon, hinahabol natin siya? At kung makikita natin, kung ang Panginoon, kung sa buhay po nito, wala tayong kapag-asa, alam natin ang pag-asa sa Panginoon, hindi mo ba dapat sumusunod tayo sa Kanya? The people of Israel is actually following Jesus Christ wherever He goes. Saan man siya pumunta, sumusunod po ito. Pero ang gusto ko pong talakayin dito ay hindi lamang po yung mga sumusunod sa Kanya, kundi ang gusto po natin pag-asapan at pag-aralan as the finale of this message series is for us to keep on believing even in times of battle. Kapag ka po may struggle tayo, kapag ka po may pinagdadaanan tayo, kapag ka po may problema tayo, mabigat na bagay sa buhay natin, ang common po na nakikita po, nararamdaman po natin, nakikinig po ba ang Panginoon? Diba? Or if I will be asking you, have we ever felt, naramdaman po ba natin, yung po pagkakataon na gusto mo nang mag-give up? Kasi ang pakiwari mo, you felt like your faith wasn't working anymore. Alam mo naniniwala, pag tinanong ko po kayo, sino po dito naniniwala sa Panginoon? The very main reason why you are here, naniniwala po kayo sa Panginoon. Whatever religion you are, pinaniniwalaan kang Diyos, pinaniniwalaan kang Panginoon. At nananampalataya ka sa Panginoon, pinaniniwalaan natin. But may mga pagkakataon, nadadaan tayo sa struggle ng buhay natin, o even though iaalaw pa ng Panginoon na dumaan tayo sa malaking battle, malaking struggle, o malaking problema ng buhay natin, na feeling po natin, gumagana ba yung pananampalataya ko? Nakikinig po ba ang Panginoon sa bawat dalangin ko? Nakikita ba ng Panginoon yung mga bagay na pinagdadaanan ko, o hinahin ko, o hinanakit ko? Nararamdaman pa po ba ng Panginoon yun? O pinakikinggan ba ng Panginoon? Or we felt like we are so alone in this world na alam mo, piling natin, wala na kapag-apag-asa at gusto mo nang lumibak at gusto mo na mag-quit. And believe it or not, even statistics would say, a lot of people, even not only during the time of pandemic, marami pong mga tao nagkakaroon depression, sumusuko sa buhay, isinusuko yung sarili, sumusuko na sa buhay nito, wala na kapag-apag-asa,
to the point na babawiin nila sariling buhay na pinahiram sa kanila ng Panginoon dahil feeling nila wala na kapag-asa. Bakit? We felt like our faith isn't working anymore. Kung ikukumpara po natin ito, so malamang sa sinabi ko po kayo, may mga nakarelate po sa atin. Kung meron man po, tumaho na lang po kayo. Even I myself, I've related with myself sa babae ito. Pero meron pong pinapaturo o meron pong itinuturo ang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya itong babae ito na dapat ating matutunan. Nakahanga-hanga po natin titingnan. At kung titingnan po natin, ang hamon po ng message po ngayong umagang ito is sa gitna man ng struggle, sa gitna man ng battle, hindi po tayo titigil na maniwala at manampalataya sa Panginoon. Amen? Maganda po maging hamon yun? Na kahit may bigatin, hindi po tayo titigil sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. And let us focus para makita po natin yan, para ma-challenge po tayo, ma-encourage po tayo dyan. Mag-focus po tayo sa babaeng ito who pressed through the crowd just to get through Jesus. Mahawakan lang niya yung laylayan ng Panginoon. At ang pinaka-key na maintindihan po natin, nakaturuan po sa mensahe po ng Panginoon na ito, is real faith doesn't wait for ideal conditions. Yung tunay na pananampalataya, hindi kailangan mag-intay na maganda at favorable na condition mo sa iyo. Ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, it pushes through resistance. Kahit na mabigat, mananampalataya ka pa rin. Kahit nagdududa ka kung nakikinig ba ang Panginoon, pipupursue mo pa rin ang Panginoon, hahabulin at hahabulin mo pa rin ang Panginoon. Let the example of this woman, this bleeding woman, be the example of a Christian na tagasunod ng Panginoon, who pressed through the crowd, yung bang humahabol lagi sa Panginoon. Diba? Faith doesn't wait. Yung totoong nananampalataya, hindi po nag-aantay. It press through. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi nag-aantay, ito ay nagpapatuloy. Diba? Bigyan ko po ng konting paliwanag po yan. Ang tunay na nananampalataya, sabi mo ganito, nananampalataya ko, Lord, mananalangin ako sa iyo. May hinihingi ng isang bagay. Lord, ipagkaloob nyo nga po itong bagay na ito. Umabot ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, 1 dekada, 2 dekada, hindi pa rin binibigyan ng Panginoon. Dahil nananampalataya ka, magpapatuloy ka pa rin. Diba? May heart's desire ka, hindi mo pinagkakalob ng Panginoon. It doesn't mean hindi bibigay ng Panginoon. It's either the answer of the Lord is a yes, a wait, or a no. Paano kung wait lang ang sabi ng Panginoon? Pero ikaw hindi ka makapag-antay. Yun ang problema po ng karamihan sa atin. Kaya po, faith doesn't wait, it presses through. Tuloy lang. Patuloy lang at patuloy lang po tayo. Before I engage po dito sa points, 4 na punto lang po ibabahagi ko po sa inyo. May kailangan po ito. May gusto lang po kayo bahagi isang story. And may we relate to this story. This is Cliff Young. Si Cliff Young po is an Australian marathoner, okay? Or an Australian runner. He is not known to be a professional runner. Okay? Siya po ay isang regular na manggagawa. Okay? In 1983, ito pong tao ito, si Cliff Young, he was already 61 years old. Sino po ito? Sino po dito 60 and above na? Ang edad. Yan. Amin po tayo. Di po kayo mag-alala. Sa IBC Manila, walang tumatanda. Masakit kasi pakinggan yung matanda eh. Nagmamature lang. Okay mo ba yan? Mas magandang pakinggan yung nagmamature. Ano po? Sino po yung 60 and above dito? Pakitas po kamay. Yan. Sino po dito? Yung 60 and above na nagja-jogging pa kayo. Yan. Kahanga-hanga po yan mga yan. Kasi po hindi ko na kaya yun eh. Diba? Yung 6 na steps na nahihirapan na ako eh. Diba? Yung mga 60 and above nakakatakbo pa. Kahanga-hanga po yan. Now, Cliff Young, going back to the story of this man. 61 years old. Sumali sa isang marathon. 543 miles na marathon. Full marathon to. Ang tawag dito sa ganito kahahaba at kalayo na tinatakbo, hindi na to marathon lang. Ang tawag dito ay ultra marathon. Ibig sabihin, hindi po ito kayang tapusin ng isang maghapon.
Alright? Meron po sa Pilipinas, meron po ginagawang marathon na napakahabang marathon. Ito pinakamahaba sa Pilipinas. Correct me if I'm wrong. Ang isa sa pinakamahabang marathon sa Pilipinas ay yung Death March na dinaanan ng Death March sa Bataan. Meron po mga runners na sumasali dyan. Ultramarathon na po yun dahil sobrang layo po noon. Ngayon, ito po ay hindi hamak na mas malayo doon. 543 miles na marathon ito. At ang ruta po nito is from Sydney, Australia to Melbourne, Australia. Tingnan nyo sa mapa yan. Pastor, malapit lang wala pang isang dangkal. Pag dinangkal mo sa mapa, wala pa. Pero pag naandun ka sa lugar, napakalayo po yan. Milya-milya po tatakbuhin mo po dito. Ngayon, ito pong tao ito, nung sumali sa marathon, guess what? Pinagtawanan po ito. Alam niyo po kung bakit? Because when this man joined the marathon, this ultra-marathon, he was not actually wearing sports gear. Ang suot niya, yung boots na pangtrabaho. Okay? Tapos ang suot niya, naka-overall na damit. Sa alam niyo mga nag-construction, na mga naka-overall, ang bigat po nun. I would remember yung tatay ko po, meron po siyang gano'n eh. Sinuot ko, hinubad ko kaagad. Una, ang bigat. Pangalawa, ang init. Dagdagan mo pa ng boots, kaya siya pinagtatawanan. Una, hindi lang dahil sa bagong salta sa ganitong marathon. Hindi tama yung kasuotan niya for the marathon. Wala pong tumatakbo ng marathon, lalo tingin kung ultramarathon tatakbuhan mo, na mabigat na sapatos mo. Dapat running shoes yan. Dapat magaan yung sapatos mo. Kaya may iba po dyan, may shorts lang, magaan na damit ang sinusuot. Bakit? Magdadagdag po kasi sa tension ng pagtakbo mo yun. Magdadagdag sa struggle ng pagtakbo ng tao ito. Pero alam nyo, paniwala kahit sa hindi, yung mga tumatawa dito, at the end of the marathon, they were so amazed sa tao ito. Alam nyo kung bakit? Because he won the ultra-marathon. And he didn't just won the marathon, he won the marathon 10 hours ahead doon sa sumunod sa kanya. Paano nangyari yung pastor? Ang bigat ng dala niya, ang bigat ng suot niya. Ni wala siyang training. Paano siya nanalo? Kaya nga po yung mga tumatawa sa kanya, namangha. They were in awe, they were so amazed. Paano nangyari yun? Diba? Paano siya nanalo ng milya-milya? 10 hours ang pagitan doon sa sumunod sa kanya. Alam niyo kung bakit? Nung in-interview siya, sabi niya, paano ka nanalo? Ang sagot ni Cliff Young is this: I just kept on going. Takbo na siyang takbo. I just kept on going. Sabi nung interview sa kanya, didn't you stop? Sabi niya, no, I didn't stop. I believe this is a marathon, so I need to run. Takbo lang siya. Ang pahinga niya, dahan-dahan lang siya takbo o nag-sprint lang siya ng walk. Tapos sabi niya, bakit hindi ka tuminto? Sabi niya, bakit hindi ka nagpahinga o natulog man lang? Sabi niya, I didn't know you were supposed to sleep. Sabi niya, matutulog ba? Hindi ko alam eh. So yung mga kalaban niya, nagpahinga ng mga 30 minutes, 1 hour, umidlip ng konti para ma-regain yung strength, then takbo ulit. Sa kanya, ang bigat ng sapatos, ang bigat ng damit, walang proper training, pero sabi niya, kailangan ba matulog? Kailangan ba magpahinga? Akala ko tatakbo lang ng tatakbo eh. You know what? Kung titingnan po natin ito, faith is like that. It may not look impressive to others. Iba sa atin, pag pupunta kayo ng church, pinagtatawanan kayo, Kristyano ka? Wala yan, di ba? Mga maihinang nila lang. Yung pinagtatawanan ka, magkakaroon ka ng struggle, hindi ka hanga-hanga, but keeps on pressing through pain. Na kahit na mayroong pain, sa tingin nyo habang tumatakbo yun, malamang 1 kilometro ka lang, paltos na pa sa suot niya safety shoes eh. Ang masakit doon, wala naman tumatakbo ng marathon ng isa lang eh. Sumali kayo sa Milo Best, pag unang putok ng baril ng kawian, ang dami mong kasabay tumatakbo. Pero habang tumatagal, makikita mo paunti ng paunti. Iba sa atin, ganun pananampalataya, we would think like yung mga bagay, it seems so impossible.
the impossibility of things. We felt like we are struggling at tingin natin walang pag-asa. Because if believe Jesus is worth it, tuloy lang tayo. Alam natin, worth it na manampalataya sa Panginoon, worth it na magtiwala sa Panginoon, worth it na manampalataya sa tagapagligtas sa atin, tuloy-tuloy lang tayo. And at the end of the day, yung buong buhay po natin is not a race. It's a marathon. Hindi po kailangan dito yung paunahan kung sino po matatapos. Ang tanong, sino yung magpapatuloy kahit na may bigatin ng problema? Ang tawag po dyan ay pananampalataya. Kung titingnan po natin, 4 na bagay po na may tuturo at tutubunan po sa babae dito. Kung titingnan po natin in Mark chapter 5, verse 25 to 27, makikita po natin yung desperate pursuit ng babae. Yung desperate pursuit ng babae. Ang sabi, Mark chapter 5, verse 25 to 27, when she heard of Jesus, came in and pressed behind. Makikita po natin dito. Kung uunawain, interpret mo rin desperate move ng babae ito, ikaw man, 12 years ka na may karamdaman, lumapit ka na sa mga doktor, nagbayad ka ng mahal, naubos na pera mo, hindi ka pa gumagaling, hindi ka pa magiging desperate. Tawa, desperate pursuit, hinabol ng babae ito. Spent all she had and grew worse. Ang ginawa niya, hindi siya nag-give up. Hindi po sumuko. May sinabi po ba doon na dahil feeling niya hindi siya gagaling, nagpakamatay na lang? Wala na po sinabi sa Bible eh. You can look at the account of Matthew, Mark, and Luke. Wala pong nakikita, wala pong makikita doon nagsabi ng account na itong babae ito ay sumuko at nag-give up na. Wala po. Ang makikita niyo po doon ay ang patuloy na paghabol niya sa Panginoon. Saan man pumunta si Lord, humahabol siya. Maraming crowd, may sakit, nilalayuan, di ba? Maaari, tinataboy pa sa mga tao, huwag ka nga dito, umalis ka dito. Pero never did this woman give up. Kaya kung makikita po, matututunan po natin sa desperate pursuit ng babaeng ito. In times sa wala po tayong kapag-asa, habulin po natin yung nagbibigay ng pag-asa. That's what we need to do. Sometimes, God would allow us to undergo desperate situation in our life. Bakit? Because it is but common for us na kapag kaibigatin po tayo, we try to make solutions. Wala po problema doon. May pangailangan kayo, try to make solution. May karamdaman kayo, try to make solution. Diba? Lahat ng aspeto ng buhay natin, we try to make solution. But sometimes, and most of the times, kapag inalaw ng Panginoon na malagay tayo sa isang sitwasyon na desperate, ang gustong ituro ng Panginoon sa atin, anak, ako ang magbibigay ng solusyon sa problema mo. Bakit kung kanino ka lumalapit? Jesus Christ and God is teaching us to pursue Him. Yeah? Alam mo, gusto-gusto ko yung word na pursue. Alam niyo po ibig sabihin ng word na pursue? Ginagamit po yan ng mga kalalakihan kapag ka nanliligaw. Sino mga binata dito? Kasi mga may binata? Yan. Yan. Yung mga nanliligaw dito, pakita sa kamay. Yung currently, nanliligaw ka, may nililigawan ka. Yan. Meron ba? Asa kamay? Sige lang, okay lang, okay mahiya. Nanliligaw. Oh, wait lang. Linawin natin yan ha. Mga young people, mamabahay muna, agas kung mamabahay. Ako naniniwala ako, kabahagi ng ating ng growth and development ng population natin ay ang mga panliligaw. Okay? Ngayon, maraming young people napapariwala ng landas. Alam niyo kung bakit? Kasi ang napipili nyo, hindi mga manliligaw. Ang napipili nyo, mga manliligaw. Kaya maraming young people na napapariwala. Hindi nanliligaw. Nanliligaw yung napipili nyo. Ngayon, yung mga lalaki nandito. Mga lalaki, mga young people na katulad ko dito. Young people pa rin, di ba? Dapat kayo manliligaw. Ibig sabihin, dinadala nyo sa tamang landas yung nililigawan nyo. Hindi kayo dapat nanliligaw. Okay, malinaw yun, ha? Okay, now, the word, balik tayo dito. The word pursue, ginagamit ito para kang nanliligaw. Hinahabol mo. Diba? Sa isang lalaking kinikilig. Okay? Na kapag nasilayan niya yung ganda ng kanyang crush. Diba? Yung makita mo lang yung crush mo, anong nangyari sa'yo? Kinikilig ka na, diba?
Masilip mo lang sa bintana. Yung crush mo lang sa kabilang classroom. Pag dumaan sa classroom mo, talagang kahit nagtuturo teacher mo, titingin na, di ba? You try to pursue gusto mo. Di ba? Kasi nagbibigay sa iyo ng kakiligan. Di ba? Ganon din po sa Panginoon. Dapat po ang Panginoon nagbibigay sa atin ng kakiligan. Yung bang pagka nakikita mong Panginoon, alam mo hindi kumpleto ang araw mo kapag hindi mo nasisilayan ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Desperate pursuit. Diba? Ganon din po doon sa babae eh. Naintindihan niya, lahat naman ginawa ko na eh. Lahat ng possible solution ginawa ko na eh. Bumastos na ako ng pera eh. Diba? Pero wala pa rin eh. Anong ginawa niya? Hinabol at hinabol niya ang Panginoon. Alam niyo yung truth dito na maintindihan po natin about faith? Faith doesn't fall. It finds a way. Kapag may pananampalataya ka at mabigat yung sitwasyon mo, hindi ka dapat tumitiglo. Ang dapat sa iyo, gumagawa ka ng paraan. At ang paraan at solusyon sa problema mo at magbibigay ng tamang daan sa iyo ay walang iba kundi ang Panginoon lamang. Iba sa atin, kapag tayo may bigatin na tayo, titiklop ka na eh. Sa isang tabi ka na, magmumukmuk ka sa sansulok, sabi mo wala na talaga eh. Give up na ako, Lord eh. Faith doesn't fall. It finds a way. Ano sabi ng Bible? Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Panginoon lang yun. Naintindihan yung babae. In her desperate position, in her desperate situation, even though the Lord allows her to be in that position, she understood that kung desperate man yung position niya, kailangan maging desperate din yung pursuit at paghabol niya sa Panginoon. Diba? Sumunod po, pangalawa, hindi lamang po desperate pursuit na makita ko matututunan sa babae ito. Yung pananampalataya niya. Ang makikita rin po natin dito is the determined push of the woman. Ano po sabi ng Mark 5 from verse 27 to verse 28? If I may touch His clothes, sabi niya, I will be whole. Isipin po natin. Sabi ng bahay ito, you picture this out. Ngayon sa church po natin, punong-puno po tayo ngayon. Imagine everybody standing. Okay? Imagine everybody standing. Jesus Christ is in the middle of this church. Diba? At dahil alam mo, itong tao to sobrang popular. Itong tao na to, may mga ginagawang milagro. Ang tao ito nagpapakain ng napakadaming tao. Diba? Ano gagawin ng mga tao? Everybody would clamor towards Him. Bigyan ko halimbawa, kakatapos na ng eleksyon. Diba? Sino nanalo sa Manila? Si Yorme. Diba? Anong ginawa? Pag dumarating si Yorme, anong meron? Hindi ba mga tao nakapalibot sa kanya? Kahit lahat ng tao gusto ko ba, hindi makakabay sa kanya. Imagine, gano'n ang Panginoon noong time na ito. Para siyang politikong tumatakbo. Doon hindi siya politiko. Di ba? Mas lihabak na magaling sa mga politiko. Lahat ng mga tao nakapalibot sa kanya. Ang sabi ng babae, this is how determined the woman is. Alam niya na ang Panginoon lang ang bibigyan ng kagalingan niya because of the stories she heard about how Jesus Christ healed people. Sabi niya, kung ito kunyari ang laylayan ng Panginoon, itong flag na ito, nasa ang laylayan? Nandito po ba? Sabi po, nasa baba. Ito po. So bago ito bumaba, ako po masakit na likod ko, may edad na rin po ako eh. 40 mahigit na edad ko, pero rin na ako yung buko eh. So kailangan kong lumuhod para mahawakan ang laylayan nito. Tama po ba? Tama. Tama po. Samahan niyo po ako dito para mabilis tayo. Tama po ba? Alright. Ang problema, si Jesus Christ is moving. So, paano po ako makakahawak yung babae sa laylayan ng Panginoon? So, kailangan, kung gumagalaw si Jesus Christ, yung babae gumagalaw din. Nasubukan niyo mo maglakad ng palahon. Tandaan niyo po, noong panahon na to, hindi po simentado ang kalye, ha? Lubag-lubag ang kalye, mabato ang kalye. Nasubukan niyo mo maglakad ng palahon. Ngayon, paliwanag ko po yung sitwasyon, ha? Si Jesus Christ, naglalakad kasama ng disciples, pero mga tao sa paligid. Remember, the woman
In the Jewish culture, kapag ka may karamdaman ng pagdurugo, anong ginagawa ng mga tao? Itinataboy o inilalayo. Bakit? Baka sila makahawa dahil madumi sila. So imagine, nakikita ng mga tao yung bleeding woman na nakayuko, gumagapang, hinahabol yung laylayan ng Panginoon, at may mga tao nasayo pa sa kanya, lumayo ka, madumi ka. At sinasabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng Panginoon, gagaling ako. Sabi niya, magbibigay ka lang ng karumihan. That is how cruel people are. Tanggapin po natin yun. Marami po sa atin, ganoon din tayo eh. Pag may mga pupunta tumalapit sa atin, kailangan ng tulong, ibig sa tulungan po natin, minsan, inaano pa natin eh, di ba? Hindi pa natin tinutulungan eh. Ganun po, malamang ito, hindi lang po sa pinalalayo siya, may mga ibang tao, aksidente, nasisipa din siya. Bakit? Nasa ibaba ka eh. If there are full of crowd, di ba, at maraming sumusunod sa Panginoon, usually nagkakaroon ng mga stampede pag maraming tao, hindi po ba? Malamang itong babaeng ito, may karamdaman ng pagdudugo, itinataboy na ng mga tao, nasisipa pa, at humahabol pa sa Panginoon. Kung titignan natin, that is how desperate the woman is. And that is how determined the woman is. Nung gumagapang siya, mahawakan ko lang po yung laylayan ng Panginoon. At kung makikita po natin, one of the greatest breakthrough of a woman is she broke through cultural shame. Di ba? Wala akong pakialam kung pinagtitirihan niyo ako. Hahabulin ko ang Panginoon. Wala akong pakialam kung sinisipa niyo ako. Hahabulin ko ang Panginoon. Kasi ang Panginoon lang makakapagpagaling sa akin. Di ba? One of the greatest breakthrough, yung physical pain, she endured physical pain. Maliban sa karamdaman niyang physical na nagdurugo siya, nasisipa ka, tinataboy ka, wala akong pakialam kahit na matapakan ako, masipa ako, determined akong habulin ng Panginoon. Wala siyang pakialam kung napakadaming tao. Ang gusto lang niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon. Hindi nga po si Jesus Christ mismo eh. Laylayan lang ang damit ng Panginoon. At kung makikita po natin, at maunawaan ng bawat mananampalataya, what's standing between us and Jesus? Ano tumatayo sa Panginoon sa kaliwan sa atin? Ano ang nagiging hindrance sa atin para lumapit sa Panginoon? Is it a problem? Is it yung pagtatawa ng mga tao sa paligid natin? Is it yung battles na meron tayo? Yung mga pangailangan natin? What is standing between you and Jesus? If there is something standing between you and Jesus, I tell you, hindi yan maikukumpara doon sa buong pwede at umahad lang sa babae. Mahawakan lang niya ang laylayan ng Panginoon. Cultural problem, cultural shame, physical pain. Maraming taong sumusunod. Pero ang ginawa pala niya, she pressed through the crowd. Mahawakan lang ang laylayan ng Panginoon. At nakita ko niya, i-finorce niya yung sarili niya, ma-achieve yung gusto niyong ma-achieve, mahawakan laylayan ng Panginoon kahit na may problema, kahit na mayroong obstacle sa buhay niya, kahit na mayroong resistance, mayroong pagbabawal sa kanya, kahit na may distractions, kahit na mayroong doubts, kahit na mayroong delay. Ang ginawa ng babae, hinabol pa rin niya ang Panginoon. Faith pushes through barriers to reach the blessing. Everybody wants blessing. Hindi ko na po tatanungin kung sino gusto ng blessing. Diba? Lahat naman po tayo gusto ng blessing eh. But if the blessing is right behind the barrier o isang gate, anong gagawin mo? Di ba? Kaya nga po maraming nagnanakaw, hindi ba? Nakita nila, uy, blessing. Di ba? Susuungin. Kahit na may mga barbed wire, makuha lang yung blessing. Di ba? Sa akin po, may puno po kami ng bayabas. Yung bayabas namin, napakabait. All year round, namungunga ng bayabas. Dati may mga namungunga ng bayabas. Bakit masama ako? Tatawa ng bayabas. Sabi namin, kumuha ka na lang. Baka parang, ito, panungkit, binigyan na namin ng panungkit. Pero nyo, kahit anong barrier, susungin nila, makuha lang nila yung prutas. Ganun din eh. Nakita ng babae. Makuha ko lang, makamtan ko lang yung kagalingan. Hindi baling matapakan ako. Hindi baling pandirian ako. Hindi baling itaboy ako. Hindi baling kahit ano maging barrier na yan. Hindi ako magpapatinag. I will be determined to push through because I know and because the faith of the woman believes na magpapagaling lang sa kanya ay walang iba kundi ang Panginoon. Sana po tayo mga mananampalataya ganun din. Marami po kasi pagdating natin, pag may problema, bigatin na tayo, we are no longer determined to push.
Imbis na mag-push through tayo sa pananampalataya sa Panginoon, what we are doing is we push back. Atras ka na lang. Sandal ka sa pader. Tapos magpataustos ka na lang. Pagod ka na eh. Diba? Ngayon, wala nang pag-asa. Kaya ako na lang. Kaya po maraming Kristiyano, alam niyo kung ano? Marami pong mananampalataya, speculator na lang. Uy, pinagpala oh. Uy, pinagaling ni Lord oh. Uy, galing oh. Tinulungan ng Panginoon oh. Spectator ka na lang. Bakit? Imbis na you push through towards the blessing and the blesser, ang ginawa mo, you move forward, you move behind, nagpaiwan ka na lang, matuto ka sa bangko, speculator ka na lang. Galing ni Lord, ang galing. Yung babae ko yung ginawa yun. She doesn't want to be a spectator. Ang gusto niya, ma-experience yung blessing mula sa blesser. She was so determined to push. Kahit na anong problema, kahit na anong pinagdadaanan, tuloy at tuloy lang. Pangatlo, ito yung isa sa pinakabangalan. Dalawa na lang po. Hindi lamang makita po natin yung desperate position o yung desperate person ng babae sa Panginoon na balik pa rin sa Kanya. Hindi lang po natin makita at maging hamon na kahit may bigatin, may problema, we are to be determined to push na hababol sa Panginoon. At ang pangatlo, makita po natin yung divine power ng Panginoon. Bakit po? Ano po nakita ng babae dito? Mark chapter 5 verse 29 to 30. And straightway, she felt in her body that she was healed. Sipin niyo po ito ha. Sabi ko kanina, lahat ng pinagaling ng Panginoon, hinawakan ng Panginoon. And the power of the Lord to heal people and to make people whole ay through the touch ng Panginoon. Ito, hindi nahawakan ng Panginoon. Tanging laylayan lang noong damit ng Panginoon. And the divine power of Jesus Christ actually transcends to the woman who was bleeding for 12 years. Ano nangyari dito? Yung pananampalataya ng babae, yun po yung humugot ng kapangyarihan ng Panginoon. It was instant. It was complete. Ulitin ko po yung pananampalataya ng babaeng ito ang siyang humugot o drew the power of Jesus Christ towards her. And the answer of the Lord sa kanya is immediate and complete wholeness. When we press through by faith, kung tayo ay mananatili magpatuloy sa pananampalataya sa Panginoon, He meets you with His power. Sarap. Have you ever tried na ma-experience yung kapangyarihan ng Panginoon? There are several instances in my life and in our lives that we felt the power of Jesus Christ. I'm not saying I'm super faithful sa Panginoon. I'm a pastor na ordinaryong tao lang po katulad ninyo. Pero meron po din kami pinagdadaan ng mga bagay-bagay. Kung kayo ay nagugutom din kami. Kung napapawisan kayo, pinapawisan din kami. Kung napapagod kayo, napapagod din po kami. Kung may problema kayo, may problema din po kami. Pare-pareho lang po tayong tao. Pero one thing I learned in this life na pinahirap ng Panginoon sa akin, that if we would pursue Him, the Lord will beat me with His power. May mga pagkakataon po, when we were beginning, kami po ni Ate Jess, when we were beginning as husband and wife, nakatira po kami sa isang maliit na bahay lang po. Una namin tinirahan, maniwala po kayo sa inyo, it was a small room. Okay? Yung small room po na yun, parang in-search po yan. Tapos, ang kama po namin, isang kama lang, kutso, nasa kama lang kami. Nirentahan po namin yun. Doon lang kami. Nagkaroon kami ng bahay sa Pasig. Maliit na bahay pa rin lang yun. Isang room din lang. Andun kami. There would be times, wala pa po kami sa sakyan. Ang ginagawa namin, biyahe kami, COVID kami. At hindi po ganun kalakihan ang kita po namin ni Ate Jess before. May mga times na na-experience po namin na tipong, ang dating, tipong, hindi ko makalimutan ito eh.
Meron pong time na ang pera namin noon ay 35 pesos na lang. Kinabukasan, papasok kami sa trabaho, pupunta kami ng Mandaluyong with 35 pesos on our pocket. Hindi sila mag-asawa eh. Tapos pagdating namin sa bahay, wala pa kami kakainin. No? Sabi ko, ang magagawin natin dito, manlangin tayo. Guess what? Pag uwi namin ng bahay, may mga nagpabangon sa amin. Maniwala kayo sa India, kinakain namin. Out of 35 pesos na sa pocket pa namin, ang bukas namin may baon sa amin, nagbigay na parang style na foil eh. Diba? Okay, pag lang hindi siya po. Okay. Diba sa inyo, tuwa, wow! Matindi yung tama niya, pastor. Hindi gano'n. Pagbukas po na maniwala po kayo, spare ribs sa kinakain namin. Diba? Saan ka? Wala kami pera, 35 pesos. Pero, spare ribs sa kinakain namin. There would be times na wala kaming gagawin. Etong week na to, tell you honestly, I was so discouraged itong week na to. Una, mga nakalipas na linggo, nasira sa akin namin sa mga nakakaalam. Kaya kung nakita niyo yung puti yung kotse dyan, hindi po sa amin yun. Di ba? Sabi ng isang member natin, Pastor, binago na ni Lord ang kotse niyo, puti na. Hindi po kotse namin yun. Illegally park po yan. Pakimatanggal yun kasi mga member natin hindi makapag-park eh. Okay? Hindi po nasira po yung kotse namin. Hanggang ngayon, sira pa rin. Sabi ko, kung kailan naman talaga naman marami tayong gastusin, tsaka ako masisira yung sasakyan. Di ba? Kaya ako mas kinalikod ko eh. Alam niyo bakit? Maya't mag-aangkas ako. Okay, tricycle. Commute ka na. Pagka senior ka na rin, as din lahat-lahat eh. But there would be times, I think it was a Sunday. Hindi pa kami nakakapag-grocery. Yung kapitbahay namin, may tindahan, biglang pumasok sa bahay namin. Ay, Pastor, si Joyce, ay wala po, nasa church special na kasama. Bakit po? May dalang manok. Huwag ba wala ng balahibo? Pastor, makagalit sa ako. Hindi po. May dalang manok. Para sa inyo, Pastor. Oh, para sa inyo po yan. Ay, para sa inyo po. Out of the blue, binigyan kami ng manok. Isang buo. 10 manok. Binigyan sa 10. Para saan po ito? Magkano po ito po yan? Ay, hindi po, Pastor, okay na po yan. Wala akong problema. Ganun po ba? Sana nilagay nyo naman toyo para makadobo. Sabi si Lula, anak, pag naging faithful ka sa akin, I will meet you with power, pero hindi naman para pusuhin mo. Di ba? Kahapon, the other day, wala pa naman sasakyan eh. Hanggang ngayon, wala pa nga. So, paulis kami, naglalakad kami ni Ate Joyce, nagkukwentuhan kami ng mga blessing namin kahit na wala kami sasakyan. Nakapayo kami, naglalakad kami sa gitna ng araw. Gano'n kayo mag-date? Okay? Sinisitan kami ng kapitbahay namin. Baka ako trouble eh. Tinawag kami ng kapitbahay namin, Pastor! Eh bakit po? Sandali! Bakit po? Saan kayo puntahan? Alis po, may pupuntahan po kami. Oh! Alis niyo yung init-init. Gusto niyo dalhin mo yung kotse ko. Sabi ko, hindi na po nakakaya naman. Tipunin niyo na, dalhin niyo na. Hindi ko kailan po talaga kasi pupunta kami ng Diyos eh. Pupunta pa kami sa kung saan. Ay ko, you know what? Hindi po namin yung kotse, hindi namin kinuha. What I'm just trying to say, hindi po para magpakita ng bila sa inyo o ng galing sa inyo. Ang sinasabi lang po namin sa inyo, kapag ka po tayo ay maging faithful sa Panginoon, hindi po magpupulan ng Panginoon sa inyo. Gagamit siya ng mga tao para maging encouragement sa inyo. Yung totoo, nakaka-discourage, pero pag uwi namin ni Joyce, ay papunta namin, sabi namin, blessing pa din, kasi kahit pa paano na-encourage tayo ng Panginoon. Tapos ang masakit nito, di nakasayang mo sa tricycle, iniisip ko na, sabi mo lang, dapat pinarap na talaga natin eh. Bakit kasi nagpatupik pa tayo? Hindi na eh. Ang masakit, nakaupo kami sa tricycle. Humaldog yung tunog na bakal sa bakal. Manon. Sabi ni Ate Joyce, Kuya, parang natanggalan ng tornilyo Bulo ko kay Ate Joyce, huwag naman sana. Kakatalsik lang ng matika sa mukha ko. Ma-aksidente pa tayo dito, isunod-sunod na to, di ba? Pero sa kabila ng pagkakataon ng mga mahihirap sa buhay natin, maniwala kayo sa hindi. Kung yung babae nga nito na hinabol at pinurso ang Panginoon, nakatagpo niya, hindi lang si Jesus Christ. Alam niyo nakatagpo niya?
yung kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Pinagaling siya ng Panginoon eh. Truth be told, Jesus still responds to the prayer of a people who has persistent faith. Kung tingin natin, sarado ang tenga ng Panginoon pag nananalangin tayo, I tell you, nakikinig ang Panginoon. At kahit hindi niya ibigay yung power niya sa atin, makikita po natin dito, the faith of the woman, of the bleeding woman, drew the power out of Jesus Christ because of her faith. Pananampalataya niya ang nakapagpalabas ng kapangyarihan ng Panginoon at naka-experience siya ng kapangyarihan ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Everybody wants miracle. Everybody wants blessing. Everybody is experiencing a lot of things in our lives. Pero kung makikita po natin, even our little faith can move mountains. Even the faith of the woman, hindi nga little yung faith nito eh. Sobrang determined yung push niya eh. Sobrang desperate yung kanya yung personal paghabol sa Panginoon eh. At nakuha niya yung divine power ng Panginoon. At ang pinakamagandang panghuli dito, and I'm done with this, alam niyo kung ano? Is the declaration o the declared profession ng babae. Anong sabi sa Mark of ng declared profession? Hindi lang ng babae, kundi ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. Mark chapter 5, from verse 31 to 34. Buksan niyo po sa Bible niyo. Basahin, napakaganda po niya. She came fearing and trembling and told him all the truth. Kuya tayo, pakibalik doon sa verse na binasa natin sa pinakapanghuli. Okay? Tingnan po niya dito ha. Ano sabi po dito? Sa verse 31. Pakibalik niya. Uratan ng konti, kuya tayo. Sabi dyan, you see the people crowding against you. His disciples answered, and yet you can ask, who touched me? Ito po yung tagpo na nahawakan na ng babae, yung laylayan ng Panginoon. Okay? Sabi ng Panginoon, who touched my clothes? Sino mawak sa akin? Sabi ng mga disciples, Lord, ang dami namang mga tao sa paligid mo po. Para magtanong ka kung sino humawak sa'yo. Sigurado, lahat ng mga yan nahawakan ka. Dahil siksikan eh. Di ba? Para tanongin mo pa, Lord, kung sino ang humawak sa'yo. Tingnan yung respond ng Panginoon. Sabi ni Jesus dito, but Jesus kept looking around to see who had done it. Sabi niya, paikot-ikot linga ang Panginoon. Sino ba yun? Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo po, the interpretation of the Bible scholars dito, kung bakit, palinga-linga ang Panginoon, naramdaman ng Panginoon na lumabas yung kanyang kapangyarihan, na kapag pagaling siya ng tao dahil may humawak sa kanya, na nananampalataya sa kanya. That is the case. Hindi po tinatanong ng Panginoon dahil hindi niya alam o hindi niya ito kilala. Bakit? Because we know, alam ng Panginoon lahat ng bagay na nangyayari. Alam ng Panginoon lahat ng mga bagay na mangyayari pa lamang. Alam po niya because He is all-knowing. Pero may dahilan kung bakit tinanong ng Panginoon to. Because the Lord wants the woman to declare yung kanyang profession of faith. Kaya tayo mga mananampalataya, hindi po pwedeng sabihin natin Kristiyano tayo, but we are not professing na tayo ay Kristiyano. Hindi po pwedeng tayo ay niligtas ng Panginoon, naka-experience ng kapangyarihan ng Panginoon, but we are not sharing the good news of Jesus Christ. Hindi po pwede yun. Kailangan mayroong profession. Kailangan po mayroong testimony. Kaya po yung mga young people kanina na pumunta sa camp, kaya po sila nandito sa harapan. Hindi po namin silang pinilit para mag-testimony. Sila po ay nag-testimony because they've experienced the blessing of the Lord nung nagpunta sila sa camp. Hindi po ba? Ganun po ang taong pinagpala. Kapag ka pinagpala ka, mag-outburst sa'yo yung pagpapala at maibabahagi mo yun. Yun ang intention ng Panginoon nung time na ito. At sabi ng Panginoon, sabi nito, but Jesus kept looking around to see sino ba talaga yung babae ito. Because in the physical eyes, hindi niya makita yung babae. Bakit? Nasa sahig yung babae. Nasisipa eh. Pero malamang yung babae ito tuwang-tuwa kasi naramdaman niya yung kagalingan sa kanyang katawan. Tingnan niyo yung response ng babae. Verse 33. Then the woman, sabi ito,
knowing what he had done. Sabi ito, knowing what he had happened to her. Naramdaman niya kagalingan. Came. Ang sabi ito, and fell. Sabi ito, at his feet, trembling. Nung nagtanong ang Panginoon, sino yun? Lumapit yung babae sa harapan ng Panginoon, nanginginig sa takot, nakaluhod sa Panginoon, takot na takot sa Panginoon. At ang sabi dito, he knelt down to the Lord. Sabi niya, ako po yung babae na humawak sa iyo. Ako po yung babae na binigyan nyo ng kagalingan. At kung makikita po natin dito, Jesus called out the woman, not to embarrass the woman. Hindi po para ipahiyak yung babae. Kaya po tinanong ng Panginoon kung sino ang umawak sa kanya. Because the Lord wants the affirmation of her faith and her identity. Yung pong affirmation ng Panginoon, ako po yung pinagaling nyo. Lord, salamat po. Nahawakan ko lang nailayan nyo. Napagaling nyo po ako kahit hindi nyo ako hinawakan. And I know, Panginoon, na may kagalingan, Panginoon, sa iyo. At ang identity ng babae ito, ang sabi ng Bible in the account of Luke, and the woman was made whole by the Lord Jesus Christ. And Jesus Christ called her, ano sabi niya? Daughter. Sabi niya, verse 34, he said to her, daughter, your faith has healed you. Tinawag niya, naging identity ng babae from a bleeding woman, a woman who was faith at may kagalingan at naniniwalang pananampalataya sa Panginoon lang may kagalingan, ay tinawag ng Panginoon, hindi lang kita pinagaling, ginawa kitang anak. Faith isn't just personal, it must become public. Christians, hindi po kailangan ng Panginoon na mga Kristiyanong nagtatago. Ang mga Kristiyanong iniligtas ng Panginoon, hindi po kailangan ng Panginoon yan. Kung ikaw ay magtatago lang sa isang sulok para sabihin mo Kristiyano ka. Ang tunay na Kristiyanong anak ng Diyos at iniligtas ng Panginoon, proud ka na anak ka ng Diyos. Subukan niyo po magkaroon ako ng anak o magkaroon kayo ng anak. Lalo po sa mga kalalakihan, na culture po ngayon, ang apelido ng lalaki ang inilalagay at dinudugtong sa pangalan ng anak. Hindi po ba? Pag tinanong mo, yung anak ko, sabihin mo kay Kuya Doy, ang apelido mo? Sabihin niya, Burahay. Kaya, Burahay. Tao ba? Ano sabihin niyo? Abay, walang kwentang anak ko. Matapos kang pakainin ng mga magulang mo, matapos kang buhayin ng magulang mo, matapos kang ipanganak, ilagay sa magandang sitwasyon ng buhay mo, pag tinanong ka, ano apelido mo, ikinahihiya mo. Diba? Pero ang taong proud sa mga magulang niya, sabihin niya, ano apelido mo? Burahay po ako. Diba? O kung ano apelido meron kayo. Diba? Di Magiba man ang apelido nyo. Di maganda? Saan mo nakakita ang apelido Di Magiba? Yan ang magandang apelido. Kailanman, bagyuhin man, ang apelido mo, Di Magiba. Di ba? O, bakit kinahihiya mo? Di ba? Ang baho mo kasi ng apelido. Walang mabaho sa apelido. Ang nakakahiya, ikaw. Dahil hindi ka proud, ang Panginoon, nakaintindihan at pinaintindihan sa bahay ka na. Hindi lang kita pinagaling. Yung pananampalataya mo ang nagdugtong sa atin na nagkaroon tayo ng relasyon. At hindi ka lamang babaeng pinagaling ko, ikaw ay anak ko. Bakit? Because a father to a daughter, a father to a son, means a strong relationship. If the relationship becomes father and daughter, father and son, it means you have a favor to your parent. Yung po nakita ng babae dito, nagkaroon siya ng pabor sa Panginoon because of her identity in faith. Faith that presses through eventually speaks out. Sino po sa inyong pinagaling ng Panginoon? Nagkaroon ka pinagaling ng Panginoon. Praise the Lord for you. Nakatawa ko. Sino po yung nagkaroon kayo ng pangailangan na mabigat? Tapos, out of the blue, pinrovide ng Panginoon. Meron po ba? Kas po kamay. Kas po kamay. Sige
Sige po, praise the Lord. Sino po dito ay nagkaroon kayo ng mabigat na problema, alam niyo wala solusyon, whether sa work, sa family, o saan man lugar, tapos out of the blue, binigyan ng solusyon ng Panginoon. Sige ako, kahit na po kami. Babali na po. Ang sarap po ipaliwanag niya, si Sherry na lang. Alam po, kahit po ako, even I myself, I have a lot of things to share. Ito, paulit-ulit ko nang binabahagi itong story na ito. Kahit nasasabi sa misis ko, paulit-ulit mo sasabi ng illustration niya. Pero po bakit? Because the illustration of my life means I need to speak out. Sabi nga po sa inyo, more than 1 decade ago, I was hospitalized for 1 month. Alam niyo na to, sa mga nakakalam, yun ang pakinggan, alam niyo na yung story nito. We almost spent almost $1 million sa hospital na hindi malaman kung ano sakit ko. And they found out na yung sakit ko pala ay MRSA sa Philomopus aureus na virus. To make a long story short, kailangan na mag-hire ng infectious disease doctor na consultant kasi hindi nila malaman yung sakit ko. Tapos para akong baboy na umiiyak. Diba? Umiiyak ako, nagkasakit ng ganito, nagka-cramps yung buong stomach ko. Pag-cramps niyan, pag-check sa akin, nagka-enlargement of the heart ako, nagkakaroon ng fatty liver, motik na mag-apelido ko, Pacquiao. Alam niyo bakit? Sabi ng doktor, Pacquiao ba apelido mo? Motik mo ng Pacquiao yung lahat ng sakit eh. As in, lahat po talaga. Naninilaw ako, lahat. Hindi mo po kasama doon yung kulang ng paninilaw ng wallet namin kasi wala kayong pambayad sa hospital. Maliban pa doon. Now, out of the blue, I will learn. I've been nabilin ko man. Tatamaan ka talaga ng problema eh. Pagdududa ka sa Panginoon, nakikinig ka po ba? Panginoon, naglilingkod naman po ako sa iyo. Panginoon, nagpapastor naman po ako. Sumusod naman po ako sa iyo. I give another question. Pero sabi ng Panginoon sa akin, binalian ako ng malamig na tubig ng payo sa ulo ko. When I opened the Bible at pinamasa niya sa akin, yung mga nagdadoubt ng mga disciples niya when they are in the Sea of Galilee, na binabayo sila ng tubig, sabi ng Panginoon, why are you so afraid? You of little faith. Bakit nalitang pananampalataya mo? Naalimpungatan ako nung time na yun. Sabi, wow! Oo nga naman. Ang laki ng Panginoon. The Lord give it, and the Lord take it away. Kayo po may akda ng buhay ko eh. Kayo pong bahala. Okay, ito lang story short. Nakalabas po kami ng ospital. Yung aking antibiotic na almost 10,000, 11,000 a day. Binivide ng Panginoon. Yung kulang namin sa ospital na almost 700,000 mahigit. Maliban sa write-down payment namin, binayaran ng Panginoon. Paglabas namin ng ospital, may tumatawag pa sa akin, Pastor, nasaan ka na? Palabas ako ng ospital. Sa wheelchair, ilalabas na ako sa guard. Kasi po, may pinadala po kami sa iyo. Pakicheck naman po. Sabi ko sa gugupitin na nung guard yung parang tag dito eh. Sabi ko sa asawa, sa wheelchair ako, love, balik mo. Bakit? Punta tayo sa ATM. May pinadala daw ng blessing. Guess what? Pagbukas ko ng ATM ko, yung 7 days antibiotic ko ba, napang-antibiotic na worth 10,000 a day, na andon, plus may iniwan pang pantides. Binigay ng Panginoon. Hindi nagkukulang ang Panginoon. All we need to do is just to follow Jesus. Versus sa Kanya, habulin mo lang ang Panginoon. Makita po natin, faith is not the absence of struggle. It is the strength to press on despite the struggle. Ulitin ko po faith is not the absence of struggle. It's the strength to press on despite the struggle. Ang tunay na nananampalataya ay hindi po kawalan ng problema. Hindi po pinangako ng Panginoon, never po pinangako ng Panginoon na kapag naging anak ka na niya, hindi ka na magkakaproblema. Hindi po pinangako ng Panginoon na pagka naging anak ka na niya, ay wala ka na magiging pangailangan. Hindi po pinangako ng Panginoon yun. Pero ang tinuturo ng Panginoon sa ating pananampalataya sa Kanya ay magkaroon tayo ng kalakasan, maging matapat sa Kanya, magpatuloy sa pananampalataya sa kabila ng merong struggle. Bakit? Press on. If we press on towards Jesus Christ, power from Jesus Christ comes. Ulitin ko po kapag ka po nag-press on tayo sa paghabol sa Panginoon, the power of Jesus Christ comes.
Pag hinabol mo ang Panginoon, you will experience His power. The crowd may be thick. Okay? The condition may be long. Yung kahihiyan, the shame may be heavy. Similar to the woman. Patong-patong. Siguro, sa panahon ngayon, kung tatanungin, sinasabi ng babae, bakit Panginoon talaga pag when it rains it pours, no? Pag may problema, pag umambo ng problema, sa akin bagyo ang problema. Bakit pag may problema yung payong ko, Lord, pasalo? Yung kapitbahay ko pag may blessing, sa kanya yung pasalo yung payong. Sa akin, sinasalo ko lang ang problema. Maaaring yung iniisip natin. But listen to this carefully. Jesus is still within reach. Nandiyan lang si Lord. Baka hindi mo lang na-experience yung power niya because you are not reaching to Him. Maraming mga mananampalataya sa atin eh. Sinasabi natin, si Jesus Christ ang tagapagligtas natin. Kung si Jesus Christ ang tagapagligtas mo, allow Him to save you. Hayaan mo siya magligtas sa iyo. We may feel weak. We may feel broken. We may feel neglected. We may feel unseen. We may feel not valuable as we think we are. But faith presses through. Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, He will call you daughter. Anak, gagawin kitang anak. Because He didn't just heal the body of the woman. Alam ginawa niya? Ni-restore niya yung identity ng babae. Hindi ka karapat-dapat sa lusang na pinalalagyan mo. May plano ako sa iyo. The Lord Jesus Christ didn't call out the woman. Sino umawak sa akin? To embarrass the woman. Kaya hinahanap ng Panginoon because the Lord wants to redeem the identity of the woman. Anak, 12 years kang may sakit. 12 years kang pinandidirian. 12 years kang nilalayuan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na kailanman pandidirian. Hindi ka kailanman lalayuan kasi anak na kita. Binigyan kita ng kagalingan at ako ang magbubuo sa iyo, sabi ng Panginoon. Great faith doesn't wait for the path to clear. Hindi rin mo babae na mawala ng tao sa paligid ng Panginoon Yesu Cristo. Bakit? Because it will never happen. It walks through the crowd with confidence in Christ. Kaya narapit ako sa Panginoon. Papansin mo po ako, hindi. Okay lang po. Linunin mo man po ako, hindi. Okay lang po. Hawakan man po ako, hindi. Okay lang po. Ang gusto ko lang, mahawakan lang yung laylayan ng damit mo. Touch of faith. Touch of faith. Kaya po, touch of faith ang pangalan ng message series ito. Because the Lord is calling us to come to His presence and touch Him for us to experience the divine power of Jesus Christ in our life. Sarap po ma-experience yung power of Jesus Christ. Everybody wants to experience it. But for us to experience it, it is simple. Press on towards Him. Tumayo po tayo. Sana po, nagbigay po ito ng kaliwanagan. Nagbigay po ito ng encouragement sa bawat isa. This message series may be short. But I hope and I pray that everybody's challenged na humabol sa Panginoon, reach for toward Jesus Christ, and experience the divine power of Jesus Christ. Hindi mo ito tatagalin ang invitation na ito. But if the Lord has touched your heart, the Lord is talking to you, whatever it would be, and ngayon ang prayer mo, Lord, gusto ko hawakan ng po yung laylayan nyo. Alam mo po, Panginoon, kayo may katutunan sa panalangin ko. Bakit hindi mo gawin ngayon sa harapan? Bakit hindi natin sama-sama hawakan ang laylayan ng Panginoon sa harapan ng pulpito ito? Let's come forward, mga church.
lang natin kailangan ng healing. Kailangan natin na ganito kung ano. It's for us to redeem our identity. Sabi ko po, whether ikaw ay bisita o ikaw ay matagal ng partner ng Diyos nito, hindi extended na rin ito ka ngayong bago nito. The Lord is a plan and purpose. And I believe the plan and purpose of the Lord is for you to be whole. Maging buo ka sa Panginoon. Yung ma-experience mo, tawagin ka ng Panginoon anak. Yung ma-experience mo, hindi ka ng tawagin anak kung hindi malasin mo yung favor ng Panginoon sa buhay mo. Now, while every heads are bowed and every eyes are closed, gusto ko po yung relationship na sinasabi mo. Gusto ko po mahawakan laylayan ng Panginoon. Gusto ko po tawagin ako ng Panginoon anak. If you want to make the decision ngayong umaga nito, I would like you to raise your hand. Taas mo na kayo mabilis, babago agad. Babago agad. Amen. If you want that relationship, sabi mo sa parang ito prayer nito, Panginoon, salamat po sa biyaya at pagpapala ng kaligtasan kaloob mo. Nagkasala po ako, Panginoon. Hinihingi ko po ng kapatawaran ito. At binubuksan ko po pa rin ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap po kita bilang sarili kong tagapagligtas sa aking buhay. Pagmula po ngayon, katulad ng bibig mo man, kayo po ang maging tagapagligtas ko. Kayo po ang magiging sa akin mga tamang landas ng tatahakin ko. And if you found the prayer of acceptance, pananampalataya sa Panginoon, John chapter 1 verse 12 says, "Kaya ginawa kang anak ng Diyos, but as many as received Him, to them gave Him power to become the sons of God." Ikaw ay ginawang anak ng Diyos. And to each and every one who are here, hindi ko natatanungin kung ano mga hinihiling niya sa Panginoon. Hindi ko natatanungin kung bakit kailangan niya hawakan ng laylayan o kung kailangan niya hawakan ng laylayan ng Panginoon. Because it is clear. It is clear. But what the Lord wants from us, kahit na anong pagdadaanan natin, kung tayo susuko, kapit lang tayo palagi, magtapat lang tayo lagi sa Panginoon. So, kaya namin nakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa pagpapalang mensahe mo, yung message series na ito. At Panginoon, kita niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Nandito po, Panginoon, kami humahabol sa iyo, pressing on towards you, Panginoon. Pressing on through the crowd, Panginoon. Full of discouragement, full of sabi ng delay, Panginoon, sa mga nakikita po namin ang kailangan namin. But Lord, thank you, Lord, for the encouragement, Panginoon. Hindi ba namin naiintindihan sa sitwasyon namin, magpatuloy lang kami, Panginoon. May bigatin man po, Panginoon, kami, tinuturuan mo kami magpatuloy, Panginoon, sa iyo. May pangailangan man kami, tinuturuan mo kami magtapat sa iyo, Panginoon. Meron man po, Panginoon, kaming karamdaman, tinuturuan mo magtapat sa iyo, Panginoon. Sana, Panginoon, ito yung pauli naming aral, Panginoon. For us to reach forth to you, just like the touch of faith of the woman. Because the touch of faith of the woman grew up through the power of yours, Panginoon, sa buhay niya. Ganun po, Panginoon, sa amin. Gusto mo na manampalataya, Panginoon. Not only because we want your power, we are trusting and having faith, Panginoon, sa iyo because you are all that we need, Panginoon. Kailangan namin. Kayo lamang ang magbubuo, Panginoon, sa sirang buhay na meron kami, Panginoon. And Lord, we thank you for the abundance of your word. And I pray that you would bestow your blessing upon your children ngayong bago nito sa pangalan ni Jesus. At ang Diyos magsabi na, Amen. 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 Amen.